Okay, sumunod mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iktisabul mal wat tabahi bil kalam. Ang ibig sabihin, pagkakaroon ng kita ng pera sa pamamagitan ng pagsasalita at pagmamayabang tungkol sa kahusayan ng pagsasalita. Ibig sabihin, kikita siya ng pera dahil sa kanyang mahusay na pananalita. At the same time, ay magiging mayabang siya pagdating sa pagsasalita. Meron na ba yan? Marami na po. May kakilala ka? Mayroon po, nakita po. Pwede mong i-mention? Okay. Ano bang trabaho niya pagsasalita? Salita lang. Ginagamit niya yung di ba na Quran, dita, Wallahi, tunay na ang salita mga kapatid ay nakasaad sa salam, wa inna minal bayan nila sihra. Wa inna minal bayan nila sihra. Tunay na mula sa tinatawag na siher, mula sa, alam mo yung siher? Parang enchanting. Ang ibig sabihin, panghahalina. Panghahalina o pangkukulang o panghahalina ay ang kahusayan sa pagsasalita. Tingnan mo yung kumbaga mga mangkatang tao. Di ba? Nowadays, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, since nawala na yung makatan, pumalit na yung mga singer at saka sabihin natin mga songwriters at anumang katulad nila. Nandiyan yung mga call center agents na ginagamit yung kanilang skills, yung pananalita nila para lang makakita ng pera. Di ba? Ang iba sa kanila ay nagmamayabang dahil magaling magsalita, magaling mag-construct ng tinatawag na sabihin natin ng mga process at anumang katulad nito. Okay? So, hindi kahiya-hiya, para sa isang tao na kumita ng pera o makakuha ng makamundong mga pakinabang. Of course, sa pamamagitan ng pinahihintulutan at inatas ng mga pamamaraan. There's nothing wrong with it. Kapag kumita ka ng pera, siguraduhin mo na ito ay mula sa halal. You know? Walang problema doon kasi naman pinahintulutan tayo ng Sharia na maghanap buhay at kumita ng pera. Pero sa legal na paraan, sa mga pinahihintulutang kaparaanan. Kasama rito ang mga legitimate na kita mula sa mahusay na pagsasalita. Halimbawa, kung mahusay ka talaga magsalita, so anong problema doon? Yan ay biyaya na ipinagkaloob sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ginagamit mo ito sa kabutihan. Ginagamit mo rin ito sa paano ka kumita ng pera. Malinaw? Hindi naman ito bawal mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi siya bawal ultimately. Nagiging bawal lamang ito kapag ginamit mo ito sa ipinagbabawal na bagay. Halimbawa, magaling ka magsalita, tapos ang gagawin mo sa salita na yun, haharanahan mo yung mga kababaihan para mailigawan silang lahat at para maakit. Di ba? At para mabighani. Di ba? At pagkatapos ay pipirahan mo. So, walang duda ito ay ginagamit ng mga scammers, no? Okay. At iba pa mga bagay na katulad nito. Panlinilang halimbawa, magaling kang magsalita sa pamamagitan, pero nanglililang ka ng tao. Nangluluho ka ng tao. Di ba? Magaling ka magsalita, pero nagsinungaling ka. So, walang duda. Tapos kumikita ka ng pera dito. So, walang duda. Ito yung mga bagay na ipinagbabawal. Kaya, sabi natin, ulitin natin, walang problema, nakikita ka ng salapi para sa kabubuhay mo gamit ang kahusayan mo sa pananalita. Okay, pagkikipag-usap at pagkikipag-ugnayan. At paglalahad ng patunay, gaya ng ginagawa ng mga abogado, halimbawa, mga lawyer, ginagawa ng mga guro, at ginagawa ng mga instructors, at iba pa na mga nasa ganitong profesyon. Sila ay higit na umaasa sa mga bagay na ganoon, yun ang kalikasan nila. Yun yung nature nila. Magaling silang mag-deliver, mga kapatid. Mga composers, o di naman kaya sabihin natin, mga writers, at anumang katulad nila. Okay? Ngunit kung ano ang kamuhi-muhi dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung madhmum, ay ang isang tao na kumita ng kanyang kabuhayan sa pamamagitan ng kanyang dila, sa pamamagitan ng alinman sa pagpuri ng labis at pagbibigay ng maling papuri na hindi naman nararapat. Alam mo yun, para siya purihin na hindi naman nararapat, purihin siya sa bagay na yun. Diba? O kaya purihin siya para iangat ang kanyang estado sa buhay para sa ganun ay maging mayabang siya at yung ibang mga tao na nasa ibaba niya ay hahamakin niya. So, yun naman pwede yun. Ito ay tinatawag na ipinagbabawal, mga kapatid, O sa pamamagitan ng panunumpa, ng maling panunumpa, kapag bumibili at nagbebenta, at anumang katulad nito, sabi niya, wallahi, okay, oksim billah, ito ay sabihin natin original, asli, okay, miya, masyara't naman. Di ba magaling mag-akit yung mga yon?
Ay, ikaw naman, uto-uto, naniwala ka naman. No. Sabi niya, Oksyon Bilar, magkabay, hindi ko na. So, di ba? So, talagang marami yan sa market, mga kapatid. Marami yan sa balad. Marami yan sa mga pamilihan. Di ba? Pag once na kahit hindi sila inihiling sa kanila na magsumpa sila, susumpa sa talaga sila. Okay? Sabi niya, Mia Sadiq. Taal, Mia. Okay? Asli. So, yun. Diba? So, magaling silang kumbaga mangakay. At the same time, maging sa larangan ng ibada, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, halimbawa, yung da'wah. Magaling siyang magda'wah, magaling siyang mag-anyaya sa Islam. Ginagamit niya ito, yung kanyang mahusay sa pananalita. Pero yung kanyang intention, para sa ganun ay maraming followers. Ang kanyang intention, para maraming kita, maraming mag-contribute. Maraming sabi natin, no? Maraming mag-sponsor sa kanya. Of course, we don't know kung ano yung layunin niya, pero ang Allah nakakaalam. Pero sa atin, hindi natin pwedeng husgahan na yun ang kanyang intention sapagkat hindi natin trabaho ang manghalungkat kung ano yung puso ng tao. You know? Sinasabi natin dito, yung papaano yung pagtingin niya o paano ang pagtingin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang maling layunin, maling purpose na ginagamit niya yung salita minsan ng Allah subhanahu wa ta'ala, salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahusay mag-deliver o anumang katulad nito just for dunya. Okay? Para lang sa tinatawag na makamundong bagay. So ito ay saklaw sa mga bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? At si Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ay nangangailangan ng isang bagay mula sa kanyang ama, mayroong nakabanggit sa hadith. Kaya siya ay lumapit sa kanya at nagsimula sa ilang matatalinghagang salita kasi mga sahaba mahilig magtula. Mahilig gumamit ng mga process na ginagamit sa tula. At the same time, yung mga matalinghagang salita, yung mga idiomatic phrases at saka metaphorical phrases, no? Katulad ng kung ano ang sasabihin ng mga tao upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Alam mo yan, yung may mga ganun mga tao ba na gumagamit ng mga words na para lang mapagbigyan yung kanilang kahilingan. Parang bugot, Ustad. Bugot. Parang malapit na doon, mga kapatid. Matataling hagang salita. Kaya pag once na magaling ka magsalita at lalo pat yung mga kakaibang mga words ang ginagamit mo, mapapauo talaga. Diba? Kahit pa sa mga halimbawa, kahit sa mga nangliligaw, pag once na kapag susungkitin ko ang buwan para lamang ibigay sa'yo. Di ba ganun ba? O pag ganyan, sinungaling, paano masungkit ang buwan? Diba? Sa mga first time yung nagginanon, galing naman niya. Di ba? Okay. Pero sa mga which is na pagdaanan sabi niya, huwag mong utuin. Okay. Galing na ako dyan. Okay. So yan. Papunta ka pala, pabalik na. Okay. Paano hindi nakabalik? Papunta ka pala, pabalik na. Katulad na kung ano ang sasabihin ng mga tao para sa ganun, maano yung kanilang pangangailangan, matugunan, na mayroong magkakatugmang process nga at papuri bago ipahayag ang kanyang kailangan. So, ang ginawa ni Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas, ito yun. Pumunta siya doon sa kanyang ama, tapos dahil mayroon siyang kahilingan sa kanyang ama, bago niya hilingin, kasi alam niya na hindi basa-basa ibibigay ng ama niya yung kanyang kahilingan. So, ang ginawa ni Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas, gumawa siya ng parang tula, mga matalinghagang salita, para i-deliver yun at nagpakitang gilas niya sa harapan ng kanyang magulang para ibigay ang kanyang pangangailangan. Pero, ang kanyang magulang, okay, na walang iba kundi Sa'd bin Abi Waqqas, ay wise din siya. Kaya hindi pa ito narinig ni Sa'd noon, yung kanyang ginawang process doon sa kanyang mga pahayag, hindi pa narinig ni Sa'd doon sa kanyang anak noon na ginagamit yung mga salitang yan, mga kapatid. At nang matapos na ang kanyang anak, sinabi ni Sa'd sa kanya, Ya bunayya. Okay. Ya bunayya. Kad faragta an kalamik, sabi niya, aking umaysan, sabi niya, aking anak, tapos ka na ba sa pananalita mo? Tapos ka na? Pagkatapos sa mag-deliver ng napakaganda at matalinghagang panalita, sabi niya, kala na'am, kala ma kuntu min hajatika ab'ad, wala kuntu fika azhada minni mundu sami'tu kalamaka hada. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu qaumun yakuluna bi alsinatihim kama ta'kulul bakara min al-ard.
Okay? Sabi niya, yes, after man sabi niya, okay, tapos ako magsalita. Kaya sabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas, hindi mo pa nalalayo ang iyong pangangailangan kaysa ngayon. At hindi ako naging mas interesado sa iyo kaya sa noong marinig ko ang mga salitang ito. Ang ibig sabihin niya, dati nung kung hindi ka pa gumagamit ng mga salitang yan, parang malapit na sa iyong pangangailangan mo. Subalit nung ginamit mo yung mga salitang yan, parang papalayo na yung pangangailangan mo. Okay? Yan ang ibig sabihin nun. Di ba? At nung hindi ka pa gumamit na yun, mas interesado ako sa iyo. Nung hindi mo pa ginagamit yung mga hugot-hugot na mga lines sa mga ginagawa mo. Pero nung ginawa mo yan, wala na. Parang, okay? Parang hindi na ako. Parang sabad din sa Bisaya, sabad siya, uy. Okay, yaw-yaw diha. Mga kuwan ba? Di ba? Hambut ni mo. So, sa halip na matugon yung pangangailangan, maibigay yung kanyang kailangan mula sa kanyang ama, hindi natuloy. Okay, dahil doon sa ginamit niya, dahil nga sabi niya, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, magkakaroon ng mga tao na kumita ng kanilang ikabubuhay sa pamamagitan ng kanilang mga dila, gaya ng pagkain ng baka mula sa lupa. Okay? Gaya kung paano kumain ng baka mula sa lupa, mga kapatid. You know? So, ganun yan ito mga kapatid. Ibig sabihin, kikita sila doon, makukuha yung kanilang nais at kagustuhan gamit ng kanilang kahusayan sa pananalita. You know? Na kung saan ito ay nangyari na sa kapanahunan ngayon mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya si Abdullah bin Amr ay nagsalaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, min iqtirabi sa'a ay yurfa al-ashraru wa yud'a al-akhyaru wa yuftah al-qawlu wa yuhbas al-amalu wa yuqra'u fil qawmi al-mathna qila wa mal mathna qala ma kutiba siwa kitabillah. Kabilang sa mga tanda ng pagdating ng oras ay ang masasamang tao ay itataas sa katayuan, yung mga evil person. Itataas sila sa kanilang estado, sa kanilang katayuan sa buhay o sa lipunan, no? At ang mga matutuwid naman ay ibababa at saka ibabagsak. Ba? Babagsak. Kahit ang mga tao ay magsasalita ng mahusay, ngunit ang kanilang mga gawa ay magiging masama. Ibig sabihin, kung ano yung mga salita nila, contradict doon sa kanilang ginagawa. Yan, marami mga kapatid ngayon. Subhanallah. Makikita mo yung mga tao na grabe ang husay sa panalita. Pero once nakasama mo sila, makikita mo yung kasamaan nila. Which is contradict doon sa kanilang mga sinasabi. Taliwas sa kanilang mga binabanggit. Okay? At ang mga masamang bagay ay laganap sa mga tao. Kaya sinabi ko, anong masamang bagay yaon? Sinabi niya, anumang nakasulat maliban sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, so walang duda, lumaganap na yung kasamaan once na kapag yung mga nakasulat sa mga lathalain ay bukol sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nakikita mo ngayon sa mga babasahin, halos ang daming mga babasahin na walang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Nandiyan na yung mga magazine, nandiyan na yung mga sabihin natin, mga diaryo, nandiyan na yung mga kumbaga, yung mga iba't ibang larangan, may kaugnay sa iba't ibang larangan, subalit wala ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, napakalino ng mga ito mga kapatid, na nagpapatunay na malapit na talaga yung araw ng paghuhukom. Kaya tayo ay nararapat na, kumbaga sabihin natin na matakot at mangamba. No? Dahil subhanallah, kung makikita natin lahat ng halos sa mga nakuha natin ay umiiral na at patuloy pa itong iiral hanggang sa ito ay pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So, any question sa katanungan na ito? May alam ko may tanong ka. Tanong ako sa yung related sa subject? Opo, related sige. About ko sa yung hikayat ko ng Islam na paano ko natin malalaman siya na maganda po yung mga salita niya, tapos talagang maibigan ka niya, maibigan mo yung sinasabi niya, kasi hindi mo alam kung ano pala ang hinahanap ko ang basihan ng tunay. May isang share ito, nagtatarabyan, hindi sa amin din ang mga salita niya. Maliban lang sa magandang salita niya, mahikayat din kasi may tura yung study. Kahit hindi naman maganda, wala nakapupos na yung mga bayan na maganda, hindi pagdating ng dulo po, dapat malaman natin paano kung malaman po siya ay nagpapaligaw o hindi po. Ano pong basihan para malaman po ng mga kapatiran natin kalalakyan ng kabayan na ito pala ay ilaw. Ano po? Unang-una, hindi natin malubusang makikilala ang tao kung nagbabati lamang tayo sa mga social media.
Malinaw? Kasi kung ang nagiging judgment lamang natin sa isang tao, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung tinatawag nakikita natin, beyond that, hindi natin pwedeng husgahan siya. Okay? Kaya unang-una, pangalawa, mababatay mo kung ano yung tama sa kamali sa mga sinasabi niya, kung siya ba ay totoo sa mga sinasabi niya, sa pamamagitan ng kaalaman. Sa pamamagitan ng sabihin natin extra knowledge or stock knowledge na meron ka. Ibig sabihin, kasi sa mga, walang duda sa mga tao na mayroong kaalaman, alam nila kung sino yung nasasabi ng totoo, kung sino nang bubula, at kung sino yung sabihin natin nagsisinungaling. You know? Pero sa mga taong walang alam at hindi pa hinug at hindi pa ano yung kanyang kaalaman, ay minsan na natatabunan no at napangingibabawan no ang taong ito sa pamamagitan ng kanyang physical, kumbaga, no, at saka na yung pananalita. Minsan nga, alam mo nang mali siya, pero dahil maganda yung itsura niya at okay na. May mga ganyan, di ba? Dahil sa yung nagsasalita ay gwapo, kahit pa mali yung kanyang sinasabi, okay na yun. Approve na. Meron naman ustad na isa, ay dito pala yung kasi ano, mas okay tingnan, saka gumagana yung puso na pag-alang. Oh, yan. That is the problem of the heart. Yan ang problema, mga kapatid, sa problema ng puso ng tao. Na kung kaya, walang duda, kapag mabuti yung puso ng tao, tatawfikan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at gagabayan siya sa kung ano yung tama. Dahil once na kapag hindi mabuti ang puso niya, at ito ay punong-puno ng mga bagay na sabihin natin, no? Bagay na malayo ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, walang duda, malayo sa kanya ang tawfiq. At hindi niya matutukoy kung ano yung tama sa kamali. You know? Kaya bagay na dapat nating linisin ang ating puso upang sa ganun, ang tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay darating sa atin. You know? Okay, at the same time, wag kayong maging satisfied sa isang kaalaman na kuha mo sa isang tao. So dapat kapag hindi ka satisfied, kailangan mag-explore ka, magtanong ka hanggang sa makuha mo kung ano yung sabihin natin kung ano yung tama. Okay, yung sagot sa tinatawag na katanungan. For example, ustad, hindi ko na mag-network, isa natin mga ustad ko siya talaga, nagkamali ko siya. Kasi nagkamali ko siya, maraming naligaw, sa kami nakatang na mali talaga siya. Parang po yun, paano niya may tutuloy yung mga baguan na nagitawan niya yung salita, tapos hindi niya inaksip yung maniya niya kasi nga, mahiya siya eh. Paano niya po gagawin? Tapos may nakamali siya na may mataas sa kanya, pinagsuit talaga siya kasi makaligaw siya eh. Kaya mahirap po yung magsasalita ka. Paano po maiwasan niya? Ano po ang gagawin ng isang tulad po niya na nagpapahayag siya pero hindi niya inaksip yung maniya, hindi niya inama. Ang question mo is, anong advice doon sa nagpalaganap na gano'n ng ganito? O halimbawa nagkamali tapos mahirap bawiin? Oo, paano po yun? Okay. Alam mo kasi yung tao mga kapatid sa pananampalatayang Islam, minsan nangingibabaw sa kanila yung ego. Alam mo yung ego? Yung pride. May mga tao na alam nila na mali sila pero ayaw nila mag-apology. Ayaw nilang sabihin sa kanilang mga followers o sa mga tao na mali sila. Parang maliligaw doon. Ito na nga. Okay. Sasagot na nga tayo. Okay. Kanino? So, SP? Yung muskila? Microphone. هل تسمعها كلمة حرمية؟ ها؟ والله ما أدري إيش سماعة هذه. ما أدري فين يتصل هذا. Okay, so yun. So yun yung walang duda, may mga ganung klase mga tao. So hahayaan niya lang iligaw yung ibang mga tao basta sa kanila ayaw nilang magbigay linaw, ayaw nilang ibigay linaw yung kanilang pagkakamali. Kaya ito ay isang bagay na kung sabihin natin na kapatid hindi pwede. Kasi once na kapag nasabi mo at kinagat ng tao yon, tapos alam mo after that na ito ay mali, ay manatiling mali doon sa ibang tao, lalo pat sa mga humahanga sa kanya, okay? Hanggang sa ito ay kakalat. Hanggang sa ito ipapractice ng mga taong mangmang. Look at halimbawa. Magbigay tayo ng halimbawa. Okay, yung sabihin natin, no? Yung beads na lang, yun. Yan. Okay, yung ginagamit mo na yan. Okay. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallam at maging sa ilang mga sahaba mga kapatid, hindi sila gumagamit ng ganun. Kasi walang patunay, walang clear na proof na gumagamit ang Propeta sallam ng ganung bagay. Okay? Now, as
Assuming mayroong isang tao na napagkamalang maalam. Tapos gumagamit siya, pero itong maalam na ito, alam niya kung ano yung hukom sa bagay na yon. Okay? Alam niya kung ano yung detalyadong hukom sa bagay niya kasi yan ikhtilaf ng mga scholar, syempre. Nino? Tapos, halimbawa, itong maalam na ito, gumamit siya ng ganyan, papunta doon sa isang lugar na walang alam yung mga tao doon. Pagkatapos ng sala, gumagamit siya ng ganyan. Tapos, hindi niya binigyan ng linaw kung ano yung estado sa usapin na yan, sa pagitan ng mga scholars at kung ano yung tamang opinion sa bagay na yan. Basta gumagamit lamang siya. Tapos nakita ng mga tao ngayon na wala siyang paliwanag. Tapos umalis siya. Pero, alam ng mga tao na siya'y maalam. What do you think ang mangyayari sa mga tao na yan, mga kapatid? Walang duda, susunod sa kanya. At iisipin ng mga tao na yun ay tama at yun ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, kaya ang mangyayari, yung mga susunod sa mga taong yaon, sila'y gagaya. Hanggang sa ito ay kakalat ng kakalat hanggang sa susunod na henerasyon. At yun nga ang nangyari sa bagay na yan. Makita, ito po yung sinasabi ni Omar. Kanina mo sumunod sa pinagagawa mo. Okay? So yun mga kapatid. Kaya sabi, mayroong isang kwento. Si Sheikh Uthaymin rahimahullah, nagsala. Okay? Tapos, nung nagtahayat siya, ay hindi niya ginalaw ang kanyang daliri. Hindi niya, ginalaw siya. At-tahayat lillahi wa salatu wa tayyibat. Sheikh Uthaymin, alam na yung mas'ala fiqhiyya at saka khilafiyya, alam na yung issue na yun. Okay? Na malino sa kanya kung ano yung usapin sa bagay na yan. Na minsan may mga ibang scholar na sunna yung paggalaw, may mga ibang scholar na hindi sunna yung paggalaw. So malino yun sa mga scholars. Pero sa pagkakataon na yun, ay hindi siya gumalaw. Pagkatapos ng salam, mayroong lumapit sa kanya. Ya Sheikh. Sabi na, ya Sheikh, lima dalam taharik ka sa babak. Sabi, bakit hindi ka bakit hindi ka sabihin natin? Hindi ba sunna yun? Bala, sabi ng salam, bala. Sabi ni Sheikh Uthaymin, bala. Walang duda, ito ay tinatawag na sunna. After that, lumingir sa kanya mga estudyante. At ang pinakamagandang payo na narinig ng mga estudyante sa kanya mula kay Sheikh Uthaymin, sabi niya, intabiho. Ya talabat al-ilm, sabi niya, mag-ingat kayo o mga knowledge seekers, mga estudyante ng kaalaman, fa inna harakatikum fatwa. Mag-ingat kayo sa pagkadahilanan, yung mga galaw ninyo ay fatwa sa mga tao. Alam mo yon? Okay? Yung bawat galaw nang nakikilala na siya isang alim o siya isang scholar o sabihin nating maalam sa Islam, para sa mga normal na mga tao, fatwa na yun. Ay, ibig sabihin, pwedeng gayahin, pwedeng kunin, pwedeng isabuhay, pwedeng pamarisan. Kaya mabigat lang yung mga pananagutan ninyo sa Kaya, once Nagtagin na pwede din namin gayahin yan. okay, gusto mong linawin ko? Okay. Okay. Kaya payo ko sa mga kapatid natin na mga nagsasaliksik ng kaalaman. Hindi lahat na nakikita nyo sa mga nakilalang mga scholar, lahat na yun ay sunna yung kanyang ginagawa. Malinaw? Kahit pa sabihin siyang salafi, kahit pa siya sabihin tinatawag na ang kanyang akida ay salafiyya, ang manhaj niya ay salafiyya, pero nobody's perfect. Hindi niya kayang isabuhay ang manhaj ng salafiyya sa lahat ng pagkakataon. Hindi. Halimbawa, maaring sa usapin ng sala, okay? Usapin ng sala at usapin ng wudu. Halimbawa, kapag ang kanyang pamamaraan sa pagdarasal akordin sa manhaj ng salafiyya, salafi siya. Pero pagdating sa wudu, medyo meron siyang bagay na hindi ayon sa manhaj ng salafiyya, hindi siya salafi sa bagay na yun. You know? Pero ikiklaim niya, halimbawa, ikiklaim natin sa isang tao na siya salafiyya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon. Wala. Kaya ang sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, maaring salafiyya sa bagay na ito. Yes, salafiyya siya kapag umaayon ang kanyang gawain sa salafiyya. Pero sa mga ibang mga bagay na hindi umaayon sa salafiyya, hindi siya salafiyya. Okay? Pero pagdating sa tinatawag na akida,
Kinakailangan maging solid tayo mga kapatid sa pananampalataya. Mafi hakada-kada. Okay? Walang mudabdabi na bay na dalik. Pagdating sa usapin ng akida, sabi ng akida, doktrina at paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, iman. Kinakailangan iisa lang dapat ang tinatawag na akida natin. Okay? Hindi mo pwede sabihin na sapat na Muslim ako. Sasabihin mo na Muslim ako lamang, tapos ang akida mo ay medyo may problema, sasabihin mo, ikatwira mo na doon tayo, sabihin natin Muslim, hindi ka sigurado sa akida mo. Magkakaroon ng problema. Okay? Yung sabihin natin yung fiqhiyya, okay, granted na yan, kasi hindi nagkakasundo, maging yung mga school na nagkakasundo sa bagay na yan. Pero pagdating sa tinatawag na etiqad, kinakailangan isa lang dapat yung ating tinatawag na akida. At yan ay ang akida ng Salafus Salih, akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, akida ng mga sahaba at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.